Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-usapan natin ay malalaman mo ba kung ikaw ay ligtas na o assurance of salvation. At ang Bible verse natin ay matatagpuan sa 1 John chapter 5 verse 11 to 13. Bago tayo magsimula ay alamin muna natin kung ano nga ba ang assurance of salvation. It refers to the confidence and certainty that a believer has in knowing they are saved and have eternal life through Jesus Christ. This assurance is rooted in the promises of Scripture, the work of Christ, and the inner testimony of the Holy Spirit. Nasabi sa talakayang ito na ang assurance of salvation na nagbibigay diin sa ating tiwala na tayo ay ligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang kasiguraduhan ng kaligtasan at ang kumpiyansa na mayroon ng bawat mananampalataya na sila ay ligtas na at magkakaroon ng buhay na walang hanggan pamamagitan ng paniniwala kay Kristo. Ang kasiguraduhan ito ay nakaugat sa mga pangako ng Diyos, sa gawain ni Kristo, at sa mga patotoo ng banal na Espiritu. At ang nilalaman naman ng Bible verse na 1 John chapter 5 verse 11 to 13, and this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of the God does not have life. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. At para naman sa ating unang teaching ay we can know we are saved. Malalaman natin na tayo ay ligtas na at sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo Jesus na nag-alay ng kanyang sarili upang iligtas ang sanlibutan, na nagpapako sa krus ng Kalbaryo para sa mga kasalanan ng sanlibutan. At sa kanyang mga paniniwala natin sa kanyang mga ginawa at pagsunod sa kanya ay nagkakaroon tayo ng kaligtasan sa ating buhay. Ikalawa, God's salvation cannot be lost. Ang kaligtasan na makakamtan ng isang tao ay hindi nawawala dahil simula pa lamang ay wala na sa kanyang kaligtasan, kung kaya walang nawawala na kaligtasan. At ayon sa John chapter 10 verse 28-29, walang sinuman ang makakaalis sa mananampalataya mula sa proteksyon ng Diyos, na pinapakita ang pagiging permanente ng pangako ng Diyos sa mga kanyang iniligtas. Sinasabi rito na kapag ikaw ay nasa kamay na ng Panginoon, ay walang sinuman o anuman ang makakuha sa iyo mula sa Kanya, hindi si Satanas o iba pang mga tao. Pangatlo, ay the Spirit is the guarantee of our salvation. Sinasabi rito ng Espiritu ng ating Panginoong Jesus ay tatak o selyo na tayo ay may kaligtasan na at walang sinuman ang makakasakit o makakuha mula sa iyo. Una ay meron tayong assurance of salvation dahil tinatanggal nito ang ating takot mula sa kamatayan, pagkos pinapalitan nito ng galak o saya dahil makakasama natin ng Panginoon. Pangalawa ay ang pinupuno nito ang ating mga puso ng kagalakan dahil alam natin na tayo ay may kaligtasan sa ating buhay mula sa ating Panginoon. Pangatlo ay ito ang nagsisilbing inspirasyon natin upang paglingkuran palalo ang ating Panginoon at pagpasalamatan. At para naman sa ating application ay unang-una, do not be afraid of suffering or death, dahil to live is for Jesus, to die is gain. Dahil nasa kaligtasan na tayo ng Panginoon, kung kaya hindi niya tayo hahayaan na mapahamak o kunin pa ng ating kaaway. Ikalawa ay develop a thankful and worship heart. Magkaroon tayo ng puso na nagpupuri at nagpapasalamat ng buong buo sa ating Panginoon, sa kanyang mga mabuting nagawa sa atin at sa kanyang binigay na kaligtasan. Pangatlo ay serve God by leading your network to Christ. Kaya sabi rito ay maging isa kang leader o maging isang leader tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng paghihikayat natin sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan o mga katrabaho patungo kay Kristo. Bahagian natin sila ng mga salita ng Diyos
upang magkaroon sila ng relasyon at makilala pa nila ang Diyos. At dito na nagtatapos ang aking daily devotion mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales. Maraming salamat sa panonood.